Third person's POV. Hindi akalain ni Sabrina na mabilis kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa pagbubuntis niya. Pilit man niyang baliwalain ang mga usapan tungkol sa kanya ay minsan hindi niya maiwasang hindi masaktan. Social climber, manggagamit, oportunista. Ilan lang sa mga salitang naririnig niya mula sa mga kasamahan niya sa trabaho. Binabalawala lang lahat niya anumang masasakit na salitang binabato sa kanya. Ang gusto niya lang ay magtrabaho para sa pamilya niya at para sa magiging anak niya. Araw ng Sabado ngayon, wala siyang pasok sa hotel. Abala si Sabrina sa paglalaban ng mga damit nila, habang ang kanyang nanay naman ay nagluluto ng kanilang pananghalian. Naamoy ni Sabrina ang niluluto ng kanyang ina at hindi maganda ang pang-amoy niya sa ginigisa nitong bawang. Gusto nang bumaliktad ng sikmura niya dahil sa baho ng naamoy niya. Nay, ano po bang niluluto niyo? Bakit naman po napakabaho niyan? Reklamo ni Sabrina sa kanyang ina. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Abay, di ba hanggat paborito mong ginisang ampalaya? Kaya itong niluto kong ulam natin ngayon. Untag naman ang kanyang ina. Nanuot sa ilong ni Sabrina ang amoy ng bawang kaya naramdaman niya ang biglang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang pumasok sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Hindi niya alam kung anong gagawin. Halos kasi kulay dilaw na ang nilalabas niya sa kanyang bibig at masakit na din ang kanyang lalamunan pero hindi pa rin kumakalma ang sikmura niya. Sabrina, ano ba nangyayari sa'yo? Abay, hindi ka naman dating ganyan. Magsabi ka nga sa akin ang totoo. Meron pa kaming dapat na malaman. Agad na kinabahan si Sabrina sa tanong ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ng ganoon. Nay, wala po. Baka lang po, nalamigan ako ng tiyan. Pagkakaila ni Sabrina sa kanyang ina. Anak, hindi ka namin pinalaking sinungaling ng iyong ama. Muling ani ng kanyang ina. Hindi malaman ni Sabrina kung aamin na ba siya. Natatakot siya na baka sugurin ng kanyang ina, si Vincent at maging sanhipa ng pagka-atake nito. Isang dahilan kung bakit hindi niya masabi-sabi ang kalagayan niya. Ayaw niyang madamay ang magulang niya sa problemang napasok niya. Pero hanggang saan niya ba kayang itago ang pagbubuntis niya? Sa malaot madali, malalaman din nila ang totoo. Inipon niya lahat ng lakas na loob na meron siya, saka siya huminga ng malalim. Nagmumug muna siya ng tubig para matigil na ang pagsusuka niya, saka siya nagpunas ng bibig. Nay, ipangako niyo po sa akin na kahit anong mangyari hindi kayo magagalit at hahayaan niyo lang po ako na magdesisyon para sa sarili ko. Buong tapang niyang sabi sa kanyang ina. Hindi naman sumasagot ang nanay niya kaya inaya niya ito sa kusina at pinaupo si Celia. Kumuha din siya ng isang basong tubig sakaling kailanganin niya ito. Nay, buntis po ako. Walang kagatol-gatol na wika niya. Anak, wag mo akong binibiro ng ganyan. Abay, ba ano ka naman mabubuntis kung wala ka man lang pinakikilalang nobyo sa amin? Ano ka, sa Mama Mary? Naguguluhang tanong ni Aling Celia sa kanyang anak na si Sabrina. Totoo nga po, inay. Hindi po ako nagbibiro. Mahirap lang pong ipaliwanag. Hayaan nyo, kapag kaya ko na pong sabihin sa inyo ang lahat, sasabihin ko po. Sa ngayon, pagkatiwalaan nyo po ulit ako. Nahihiyang sagot ni Sabrina. Iginagalang ko kung ano man ang pasya mo, anak, pero lagi mong tatandaan na nandito lang kaming pamilya mo. Kakampi mo kami sa lahat ng oras at mahal na mahal ka namin. Lumapit si Aling Celia kay Sabrina at agad na niyakap ang kanyang anak. Naiyak naman si Sabrina dahil sinabi ng kanyang ina. Napakabuti ng kanyang magulang. Salat man sila sa karangyaan pero sagana sila sa pagmamahal. Isang bagay na hindi niya ipagpapalit kahit na kailan. Kinaumagahan ay maagang gumising ang buong pamilya ni Sabrina at naghanda para magsimba. Ate, maraming salamat po sa bago kong damit at sapatos. Napakaganda po nito. Gustong gusto ko po. Masayang sabi ni JC sa kanyang ate. Hayaan mo, sa susunod kapag nagkaroon pa ako ng sobrang pera, ibibili pa ulit kita para naman may magamit ka sa mga lakad ng mga kaibigan mo. Nakangiting sabi ni Sabrina. Talaga po ate? Maraming thank you po. Ang swerte ko talaga sa ate ko. Panguuto pa ni JC. Matapos silang magsimba na mag-anak ay dumaan muna sila sa mall para mamasyal. Kahit wala silang bibiliin ay gusto lang ni Sabrina na maranasan na kasama niya ang kanyang pamilya. Masayang-masaya sila dahil first time nilang mag-mall na magkakasama. Yung mga simpleng bagay lang sa mayayaman para kay Sabrina, napakalaking bagay na sa kanila. Hindi kasi normal na nakakapasok sila ng mall at nakakakain sa Jollibee. Ngayon na medyo kaya niya na, dahil may trabaho siya, gusto niya kahit papano maranasan naman ng pamilya niya ang ganito. Hindi na din sila nagtagal sa mall at umuwi na din sila. Isa ito sa i-cherish niyang moment hanggang sa tumanda na siya.
Makitang nakangiti ang pamilya niya ay malaking bagay iyon sa kanya. Habang naglalakad silang pauwi ng bahay nila ay nakasalubong ni Sabrina ang kanyang kaibigan na si Kath. Nay, Tay, mauna na po kayo. Mag-uusap lang po kami ni Kath. Sabi ni Sabrina sa kanyang mga magulang. Inaya ni Kath si Sabrina sa bahay nila para doon makapag-usap. Pumasok sila sa silid ng dalaga para walang makarinig sa pag-uusapan nila. Bakla, totoo ba nabuntis ka? Bungad ni Kath kay Sabrina. Sino namang misabi sa'yo? Dumaan kasi ako kanina sa hotel. May ipinadeliver kasi sa akin at narinig kong usap-usapan sa front desk na buntis ka nga daw. Kalat na pala. Wala ka talagang malilim sa mga empleyado ng hotel. So, totoo nga na buntis ka? Isang tango lang ang isinagot ni Sabrina bago ito nagyuko ng ulo. Anong plano mo? Sinabi mo na ba yan kay Vincent? Bakla, kailangan mo ipaalam yan sa kanya para naman panagutan niyang ginawa niya sa'yo. Medyo galit ang boses na sabi ni Kath. Hindi na lang siguro, Kath. Kaya ko naman palakihin ang anak ko. Malungkot niyang sagot. Hindi naman iyon ang pinag-uusapan dito, Sabrina, kundi yung karapatan ng anak mo na kilalanin siya ng tunay niyang ama. Mahirap lumaki na wala kang ama. Ipagkakait mo ba yun sa magiging anak mo? Isa pa, tsak na matutuwa niyan si Madam Claudia kapag nalaman niya magkakaapo na siya. Sige, pag-iisipan ko. Ay, hindi pala. Nakapag-isip na ako. Bukas pupuntahan ko siya sa opisina niya at sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa magiging anak namin. Mabilis na sagot ni Sabrina kaya napatawa na lang si Kath. Hindi na din nagtagal ang pag-uusap nila at umuwi na din si Sabrina. Agad siyang dumiretso sa kanyang sili dahil gusto niya magpahinga. Habang nakahiga siya ay iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Kath. Sa tingin ko'y tama naman ang sabi ni Kath. Karapatan ng anak ko na kilalanin siya bilang isang Gomez. At yun ang dapat kong ibig sa anak ko. Bulong ni Sabrina sa kanyang sarili. Bago siya tuluyang matulog ay buo na sa isip niya na bukas ay makikipag-usap siya kay Vincent para sa kapakanan ng kanyang anak. Bahala na kung ano ang isipin niya. Hindi niya naman siguro ako paalisin sa trabaho kapag ginawa ko iyon. Anya sa isipan. Sabrina's POV. Maaga ako nag-anda para pumasok sa akin trabaho. Tiyempo din ako mamayang break time para kausapin si Vincent. Tama naman ang mga taong nagsabi sa akin na karapatan niyang kilalanin siya ng tunay niyang ama. Siguro naman hindi niya ikakaila na anak niya ang anak ko dahil virgin niya akong nakuha. Dahil sa sobrang traffic ay kulang na lang malate ako sa akin trabaho. Mabuti na lamang bago mag alas 8 ay nakarating din ako. Nagmamadali na ako nag-time in at dumiretso sa aking locker. Inabutan ko sa Brenda at Arlene papunta na sa kanilang talkang room. Nakita ko sa bulletin na sa 5th floor ako naka-assign at 5 rooms ang kailangan ko linisin ngayong araw. Inumpisahan ko na ang trabaho ko para mabilis akong matapos. Pakiramdam ko'y umaayon sa akin ngayon ng panahon. Mamaya kakausapin ko si Ma'am Gina kung pwede kong kausapin si Sir Vincent. Hindi kasi ako pwedeng umakyat sa opisina niya nang hindi alam ng supervisor ko. Nasa tapat na ako ng pangalawang room na linisan ko kaya nag-doorbell muna ako. Room service! Ani ko bago muling nag-doorbell. Isang magandang babae ang nagbukas ng pinto na mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Good morning po, ma'am. Room service lang po. Magalang kong sabi. Sige po, pasok po kayo. Pasensya na't madaming kalat. Hingim pa umanhin niya. Ayos lang po yun, ma'am. Kung wala po kayong kalat, wala din po kami lilinisin. Ibig sabihin mo, walan po kami ng trabaho. Nakangiti kong biro sa kanya. Mukha naman siyang mabait kaya palagay akong biruin siya. Napangiti din naman siya sa akin pero yung ngiti niya ay walang sigla. Ramdam ko na may mabigat siyang problema dinadala. Gusto ko siyang tanungin pero nahiya ako kaya hinayaan ko na lang. Nag-umpisa na akong maglinis at inuna ko na ang maliit na kusina at isunod ang kwarto tapos ang banyo. Hinuli ko na ang living room. Dahil nandito pa siya at nakaupo habang may kausap sa kanyang telepono. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang umiyak at sumisigaw kaya natakot-takot nilapitan siya. Ma'am, baka po may maitulong ako. Sabi ko sa kanya, walang imik-imik at bigla niya na lang akong niyakap. Miss, pwede ba kitang yakapin? Gusto ko lang maramdaman na may kasama ako. Umiiyak niyang sabi. Okay lang po, ma'am. Kung makaluluwag po ng dinadala ninyo. Kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko po bang itanong kung bakit po kayo umiiyak? Hindi ko alam kung dapat ko ba ikwento sa'yo. Pakiramdam ko kasi para na ako mababaliw. Buntis ako at ayokong panagutan ng boyfriend ko. Itinatanggi niyang siya ang ama ng anak ko.
Umiiyak niyang sabi. Mahirap nga po yung sitwasyon mo, ma'am. Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko dahil halos pareho po tayo ng sitwasyon. Ani ko sa kanya. Talaga ba? Gulat na sabi niya. Yes po, ma'am. Buntis din po ako. Ang pagkakaiba lang po natin ay hindi ko po boyfriend ang ama ng anak ko. Nakangiti ko pong sabi. What do you mean? Are you a rape victim? Nalalaki pa ang matang tanong niya. Tumigil na siya sa pag-iyak at mukhang buhay ko pa yata ang pagchichismisan namin dalawa imbes na buhay niya. Hindi po, ma'am. Nagkataon lang po na may isang tao na naglagay ng arousal pill sa inumin ko. Kaya ayun, walang kahirap-hirap kong naisuko ang bataan ko. Ginawa ko na lang biro ang pag-amin ko sa kanya para gumaan naman ang atmosphere dito sa loob ng room niya. Really? Sino naman na demonyong gumawa nun sa'yo? May pagkagalit niyan tanong. Hindi ko po alam, ma'am. Pero hayaan na natin iyon. Ang mahalaga magkakaanak na ako. Kaya ang masasabi ko sa'yo, ma'am, okay lang yan kung ayaw ng boyfriend mong panagutan ka. Hindi mo yun kawalan. Hindi natin kailangan na lalaki para buhayin ang anak natin. Maswerte ka pa din, ma'am, dahil mayaman ka. Kahit paano ay secure magiging future ng anak mo. Samantalang ako kailangan ko pandoblehin ang sipag ko dahil hindi lang ang anak ko ang dapat kong buhayin, kundi pati ang pamilya ko. Pagpapakatotoo ko sa kausap ko. I'm so sorry. Akala ko sobrang bigat na ng problema ko. Hindi ko alam na may taong mas mabigat pa pala ang dinadala kasi sa akin. Thank you, miss, for sharing your struggles. I realized na hindi ko dapat iniiyak ang boyfriend ko. Kung ayaw niya sa akin, papalakihin ko mag-isang ano ko. Nakangiting sabi niya kay Sabrina. Matapos nilang mag-usap ng guest ay agad na din siyang nagpaalam para lumabas. Muli nagpasalamat sa kanya ang dalaga at inabutan siya nito ng tip. Ma'am, sobrang laki po nito. Gulat niyang Anya. It's okay. Thank you for listening and for giving me some advice. It helped me a lot in making my decision. Thank you very much po, ma'am. Kung ganoon, kahit naman po wala ito, basta kaya ko pong tumulong, itutulong po ako. Pero maraming salamat po. Malaking tulong po itong tip ninyo para sa akin. Nakangiti kong sabi. Lumapit sa akin si ma'am at mahigpit niya akong niyakap. Nagpaalam na kami sa isa't isa at habang naglalakad ako ay nakasalubong ko si Sir Vincent. Iiwas pa sana ako pero hindi ko na nagawa kaya dumiretso na ako. Kumakabog ang dibdib ko. Yung pakiramdam ko nung una kung nakita ang picture niya na nakasabit sa dingding ay ganoon pa din ang pakiramdam ko. Sa kabila ng pangit na ugali niya at ang pangit na nangyari sa amin dalawa, ay ewan ko ba kung bakit minamahal pa din siya ng puso ko. Alam ko mahal ko siya kahit hindi niya ako mahal. Masaya akong siya ang tinatagi ng puso ko. Minsan iniisip ko, tanga ba ako? Sa dami naman ang naliligaw sa akin na mayaman noon, bakit sa isang ito ako na in love? Lalagpasan ko na lang sana siya na bigla siya magsalita. Go to my office now. Niyan ay kinagulat ko. Sir, pakaulit nga po. Nautal kong sabi. Bingi ka ba o sadyang tanga ka lang? Inis niyang sabi sa akin. Sir, kung iinsultuhin niyo lang din naman po ako, di bali na lang po. Kausapin mo na lang ang sarili mo, baka magkasundo pa kayo. Inis kong sabi, saka ko siya tinalikuran. Ang buwisit na yun, kala niya siguro gusto ko siyang kausapin. Napakapasmado talaga ng bunganga niya. Kala mo sobrang gwapo. Pero in fairness, napakagwapo niya ngayon. Kaso, sama talaga ng ugali niya. Ibang-iba kay Madam Claudia na mabait. Kausap ni Sabrina sa sarili niya habang sakay siya ng elevator pababa sa ground floor. Inis na inis ako sa buwisit ng Vincent na yun. Kung makatawag ng tanga sa akin, kala mo perfect niya. Namumuro ka na talaga sa akin, Vincent. Kahit mahal kita, bibinggo ka na talaga. Inis kong sabi sa sarili ko. Yung plano kong kausapin siya hindi ko na yata itutuloy dahil nakuha niya talaga ang gigil ko. Malapit na mag-uwian at isang room na lang ang lilinisin ko. Sinamahan ako ni Brenda para daw mapadali. Total tapos na siya sa trabaho niya. Sabrina, wala ka ba talagang balak sabihin kay sir yung ipinagbubuntis mo? Meron naman sana, kaso nga nainis ako. Nagkasalubong kami kanina at gusto niya mag-usap kami sa office niya. Ayun naman pala, bakit hindi mo papuntahan? Siya na nag-aya. Baka naman na-realize niya na mali ang husgahan ka. Mukha namang mabait si Sir Vincent, gaya nila Sir Irvin at Sir Matt. Ani pa ni Brenda habang nagpapalit kami ng bedsheet. Ayun na nga. Kaso nga, noong sinabi niya na mag-usap kami, pinaulit ko ang tanong niya. Ayun, sinabihan niya ako ng tanga.
May iba pa daw ba siyang kausap? Kaya yun nainis ako. Sabihin ba naman akong tanga? Nakakarami na kaya siya? Paglalabas ko nang hinanakit ko kay Brenda. Alam mo naman na pasmado ang bibig noon pagdating sa'yo. Pinatulan mo pa. Sabrina, ang mahalaga masabi mo ang tungkol sa anak niyo at kung ano ba ang plano niya. Paliwanag pa sa akin ni Brenda. Bahala na kung ano mangyari. Pero sigurado naman ako nakakausapin ko din siya. Dahil lang siguro ng pagbubuntis ko kaya medyo mainit din ang ulo ko sa kanya. Ani ko kay Brenda. Dahil tinulungan ako ni Brenda, ay mabilis kong natapos ang trabaho ko. Papunta na akong utility ng masalubong ko si Ma'am Gina. Sabrina, kanina ka pa daw hinihintay ni Sir Vincent sa opisina niya. Puntahan mo na at baka magalit na naman yun sa'yo. Sige po ma'am, pupuntahan ko na po. Ihatid ko lang po itong cart sa utility. Magalang kong sabi kay Ma'am Gina. Bilisan mo na dyan bago ka pa ulit pag-initan ni Sir. Muling paalala ni Ma'am. Nagmadali na ako sa pagtulak ng aking cart papuntang utility. Ilang minuto lang ay paakyat na ako sa opisina ni Sir Vincent. Excuse me, miss. Ako si Sabrina. Pinapatawag daw ako ni Mr. CEO. Agaw ko sa atensyon ng secretary. Yes, miss. Kanina ka pa niya hinihintay. Nakangiti naman itong tugon. Miss, mainit bang ulo niya? Tanong ko. Sakto lang. Sakto lang na mga ngagat. Biro sa akin ng secretary sabay tawa. Sige na, miss. Pumasok ka na para kumalma na siya. Muli niya pang sabi. Parang bigla naman akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Pagdating kasi sa akin, napakabilis uminit ng ulo niya na akala mo'y laging may regla. Marahan akong kumatok. Medyo nanginginig pa ako. Kapag siya talagang iniisip ko, hindi nagiging normal ang tibok ng puso ko. Laging animoy may mga paru-parong nagliliparan sa akin tiyan. Dahil sa kaba. Come in. Danig kong sabi ng nasa loob kaya marahan kong pinihit ang saradura para bumukas ang pinto. Maliit na awang lang muna ang ginawa ko dahil tinatansya ko muna kung galit ba siya. Bakit hindi ka pa pumasok? Ano pang hinihintay mo dyan, Pasko? Sarcastic na sabi niya sa akin. Kahit nahihiyay niluwagan ko na ang bukas ng pinto para makapasok ako. Please, lock the door. Utos niya na makapasok na ako sa loob. Bakit niyo po ako pinupunta dito, sir? Mahina akong tanong. Bakit mo kailangan na ipagkalat na buntis ka? Para saan? Sa pera ba? Diretso niyang sabi na ikinagulat ko. Sir, hindi po ako nagpakalat na buntis ako. Kahit itanong niyo pa po sa company doctor kung ano ipinakuusap ko sa kanila. Depends ako sa akusasyon niya sa akin. Really? Sa tingin mo kakagat ako sa mga alibay mo? Nagkahiwalay kami ng girlfriend ko nang dahil sa ginawa mo. Tapos ngayon ipagkakalat mong buntis ka? Gaano ako kasiguradong akin yan? May pangungutyang sabi niya sa akin. Bigla na lang nangatog ang tuhod ko dahil sa galit ko sa mga sinabi niya. Akala ko kaya niya ako gustong makausap dahil gusto niyang kilalanin ang anak ko. Yun pala para kutsain lang ako. Isa-isa nang tumulo ang luha ko at kahit pigilan ko'y para itong bukal na kusang nagtutubig para tumulo. Sir, alam niyong virgin ako noong nakuha niyo ako. Napakalaking insulto naman po yata sa akin na sabihin na baka hindi inyo ang batang dinadala ko. Hayaan niyo po. Dahil hindi ko po ugali ang maghabol. Alam mo, totoo? Kung hindi mo matanggap ang batang dinadala ko, wala ka rin karapatan na maging ama ng anak ko. Puno ng luhang sabi ko sa kanya. Kahit hirap na hirap ako magsalita dahil sa sari-saring emosyon na aking nararamdaman. Hindi po ako mukhang pera gaya ng gusto niyong palabasin sa akin. Kaya kong buhayin ang anak ko galing sa dugot pawis ko. At huwag ka mag-alala. Dahil wala akong planong maghabol sa lalaking walang bayag. May diin ko sabi sa huling salitang binitawan ko. Puminid ako paharap sa pinto at tahimik na umalis sa kanyang opisina. Wala akong pakialam kung may mga empleyado dito sa hotel. Sobrang sama ng loob ko sa lahat ng sinabi niya. Hindi naman ako naghahangad na panagutan niya ako. Ang gusto ko lang ay kilalanin niya ang anak ko. Pero dahil sa yatang masamang ugali niya ay pati ang anak ko'y itinatatwa niya agad. Hawak kong aking tiyan habang nasa loob ng elevator. Hindi pa lumalabas ang anak ko pero awang-awa na ako sa kanya. Kung nandito lang, ang Diana na iyon baka nakalbo ko na siya sa galit ko kay Vincent. Siya ang dahilan kung bakit ko nararanasan lahat ng pamamahiyang ito. Paglabas ko ng elevator, ay dumiretso na agad ako sa locker. Inabutan ko doon sa Brenda at Arlene. Girl, anong balita? Ano balita sa pag-uusap niyo ni Sir? Tanong ni Arlene. Ano pa nga bang aasahan niyo sa kanya? Sagot ko habang pinupunasan ko ng kamay ko ang aking mga luha.
Wisit siya. Akala niya siguro maghahabol ako sa kanya. Akala niya siguro ipagpipilitan ko sa kanyang anak ko. Punong-puno ng sama ng loob na sabi ko habang panay ang pahid ko na luha ko. Mahapdi ng ang pisngi ko dahil ang palad ko na ang ginagawa kong panyo. Grabe naman pala ugali ni Sir. Akala ko mabait din siya kagaya nila Sir Irvin. Sayang, wala si Sir Irvin. Wala tuloy nagtatanggol sa'yo. Kung si Sir Irvin siguro ang daddy ng baby mo, baka sobrang saya nun. Halata naman may gusto sa'yo si Sir eh. Sabi ni Brenda na mukhang dismayado sa ugali ni Vincent. Hayaan na natin siya. Bubuhayin kong anak ko kahit hindi niya kilalanin. Bahala siya. Wag lang dumating yung time na pagsisisihan niyang ginawa niya sa anak ko. Wala pa din ako tigil sa pagsalita dahil sa sobrang sama ng loob ko. Bigla lang ako natigil sa pagsalita na makarinig ako ng boses na tumawag sa akin. Sabrina, Iha. Halika, sumama ka sa akin. Sabi ng pamilyar na boses. Paglingon ko, hindi nga ako nagkamali dahil si Madam Claudia ang nasa harapan ko ngayon at mukhang galit. Kinabahan ako dahil baka nabalitaan niya na din ang tungkol sa nangyari sa amin ng anak niya. Sabrina, Iha, halika, sumama ka sa akin. Madam? Nautal kong sagot. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Huwag ka matakot sa akin, Iha. Itatama ko lang ang maling ginawa ng anak ko. Kaya halika na at sumama ka sa akin. Muling sabi ni Madam. Madam, ayos lang naman po ako. Ano po bang sinasabi ninyong itatama? Nalilito kong tanong. Alam na kaya ni Madam ang nangyari sa amin ni Sir Vincent? Naku, parang mas malaking gulo itong napasok ko. Hindi pupunta dito si Madam kung walang ibig sabihin. Ano ko pa sa isip ko. Napapahilamos na lang ako ng mukha ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ka maayos, Iha. Tingnan mo nga yung mata mo. Bugtong-bugtong nakakaiyak. Ibig sabihin hindi ka okay. Kaya halika na sumama ka na sa akin. Pamimilit ni Madam. Dahil ayoko namang maging bastos ay sumama na ako sa kanya. Paglabas namin ng locker room ay dumiretso kami sa elevator paakyat sa floor kung nasaan nandoon ang opisina ni Sir Vincent. Hawak ni Madam ang kamay ko at sumusunod lang ako sa likuran niya. Pagtapat namin sa opisina ni Sir Vincent ay agad iyong binuksan ng secretary niya. Libby, you may go. Ako nang bahalang magsabi sa anak ko na pinauwi na kita. Sabi ni Madam sa secretary ni Sir Vincent na Libby pala ang pangalan. Pumasok kami ni Madam and my surprise, hindi lang pala kaming dalawa ang tao kundi may isa pang lalaki na kasama si Sir Vincent at mukhang kamukha niya din. Marahil siya ang daddy ni Sir Vincent at kagaya niya ay napakagwapo din naman. Why are you here with that and that woman? Naguguluhang tanong niya. Hindi mo alam kung bakit kami nandito, Iho? Akala mo siguro wala kaming alam tungkol sa mga nagyayari dito sa hotel. Bago mo naging empleyado lahat ng nandito sa hotel, kami muna ang naging amo nila. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit kami nandito. Hindi ka namin pinalaki ng daddy mo para mag-api ng tao, lalo na isang babae na kagaya ni Sabrina. Nakakalimutan mo yata kung saan ako nanggaling bago ko narating ang estado ko sa buhay ngayon. May otoridad na sabi ni Madam Claudia. So, what is this all about? Tell me frankly because I don't understand what you want to tell me. Maang-maanga na sagot naman ng unggoy na kaharap namin. Alam ko na tungkol ito sa pagbubuntis ko pero hindi ko makuhang sumabad sa usapan nila. Baka ma-wrong number ako, lalo na at English, ang ibang salita na ginagamit nila. Son, we know that this young lady is pregnant and you are the father of her baby. Kahit sa lobby, yan ang naririnig naming usapan ng mga empleyado. Why are you hesitating to take responsibility for this woman when you are the father of her child? Tanong sa kanya ng kanyang ama. No, hindi naman ako sigurado na ako ang ama. Saka nung gabi may nangyari sa amin, kasalanan niya. Pinainom niya ako ng gamot at natulog siya sa room ko and I thought she was Amira. Pagalit niyang sabi sabay duro sa akin. Hindi ko napigilang hindi pumatak ang luha ko. Vincent, enough. Parang hindi ka lalaki sa ginagawa mo. Galit na sigaw ng daddy niya. Hindi kita pinalaking duwag na harapin ang problema mo. Igalang mo naman siya. Babae pa din siya at ang babae hindi yan binabastos. Muling sigaw ng kanyang ama. But Dad, niloloko lang tayo ng babaeng yan. Mariin niyang sabi. Nagulat ako na lumapit sa kanya si Madam at malakas siyang sinampal. Napapikit ako ng mata ko at napatikip ang dalawang kamay ko sa aking bibig. Hindi ko akalaing sasampalin siya ni Madam. Inipon ko ang lahat ng natitira ko panlakas ng loob para magsalita at depensahan ng sarili ko sa mga paratang niya sa akin. Tumutulo na din ang luha ko pero pilit kong kinokontrol ang emosyon ko para hindi ako sumabog.
Sir, Madam, pasensya na po kung sasabat na po ako. Huwag niyo na po siya pilitin. Hindi ko po ipagsisiksikan ng anak ko sa kanya. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kaya kong buhayin ang anak kong mag-isa. Hindi ko kailangan ng mayaman lalaki na bubuhay sa amin dahil kaya ko pong magtrabaho. Pasensya na po at nagulo ko ang pamilya niyo. Kukunin ko na din po ang pagkakataon na ito para mag-resign sa aking trabaho. Sa tingin ko po mas makabubuti na umalis na ako para matahimik niyo po ang lahat. Hindi po ako masamang babae. Alam mo po yan, sir. Dahil noong gabing nakuha mo ako at naibigay ko ang sarili ko nang hindi sinasadya, alam mo sa sarili mo na malinis ako. Ikaw pa lang ang kauna-unahang lalaki na nakakuha sa akin. Kaya paano mong sasabihin na hindi mo anak ang anak ko? Sa pagkakatanda ko, Sir Vincent, nasarapan ka din sa ginawa natin kaya bakit sa akin mo lang ngayon sinisisi ang lahat? Alam mo na wala akong kasalanan. Bakit hindi mo tanungin ang mga nakasama natin nung gabi? Biktima din ako. Hindi ko gusto na may mangyari sa atin lalo na't walang pagmamahal na namamagitan sa atin. Umiiyak kong sabi. Halos hindi ko na makita ang mga tao na sa harapan ko dahil sa labis na pag-iyak. Nilapitan ako ni Madam at mahigpit na niyakap. I'm sorry, Iya. Ako na humihingi ng tawad sa'yo. Hindi ako papayag na isisilang ang apo ko na hindi kami kilala. Sinserong sabi sa akin ni Madam. Vincent, whether you like it or not, pananagutan mo siya. Galit na sabi ng daddy niya. Kung talagang nare-respeto mo pa kami bilang magulang mo, susunod ka sa kagustuhan namin ng mommy mo. Ikakasal kayo sa ayaw at sa gusto mo. Motoridad na sabi ng kanyang ama. Pero dad, may girlfriend po ako. Mahal na mahal ko si Amira. Protesta ni Vincent sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal mo? Ang tanong, mahal ka ba niya? Kasi kung totoong mahal ka ng babaeng iyon, di sana hindi ka niya iniwan at nagpunta ng Amerika kasama ng ibang lalaki. Anak, nandito si Sabrina at magkakaanak na kayo. Sa kanya mo ibaling ang pagmamahal mo. Sabi ni Madam. Hindi ako makapagsalita dahil nagulat ako sa sinabi nilang kasal. Hindi pa ako handang mag-asawa. Marami pa akong plano para sa pamilya ko at ayoko silang biguin. Madam, sir, pasensya na po pero anak ko lang po naman ang gusto kong kilalanin niya at hindi po ako. Pagtutol ko sa kasal na sinasabi nila, baka po pwedeng wala na pong kasal. Saka ayoko pong magpakasal sa lalaki na pipilitan lang dahil pinilit ang magulang. Segue ko. Gusto kong ipaintindi sa kanya na hindi ako naghahabol sa kasal dahil ayoko sa lalaking kagaya niya na walang disposisyon sa buhay. Huwag ka mag-alala, anak. Papakasalan ka ni Vincent. O gusto niyang ipamana namin lahat ng ari-arian namin sa anak mo. Mamimili lang siya kung anong gusto niya. Muling sabi ni Madam Claudia. Mom, please don't do this. Pakiusap niya sa kanyang ina. No, kami ang pakinggan mo ngayon, Vincent. Kung ayaw mong mawala ng mana, pakakasalan mo si Sabrina dahil siya ang gusto ko maging manugang ko. Regardless kung anong tingin mo sa kanya, wala akong pakialam. Pagpupumilit din na sabi ng kanyang ina. Kitang-kita sa dalawang matanda ang otoridad pagdating sa pagdesisyon sa kanilang anak. Ngayon ko lang napatunayan na kapag ang magulang ni Vincent ang nagdesisyon ay wala na siyang magagawa pa. Dahil pag sinabi nila ay hindi na mababago pa kahit na tumutol pa sa Vincent. Bigla akong nakaramdam ng tuwa. Tumibok-tibok ang aking puso ng mabilis. Ito ng katuparan ng mga pangarap ko. Ang makasal sa lalaking sa larawan pa lang ay minahal ko na. At mas lalo kong minamahal ngayon dahil siya ang ama na magiging anak ko. Masama mang isipin pero tagumpay ang plano. Salamat sa nagpainom sa amin ng gamot. Nagdiriwang ang isip ko ngayon pero syempre, hindi ko pinahahalata. Vincent Spilvia. Simula na mangyari sa amin ni Sabrina, iniwasan ko na siya. I've heard a lot of gossip about what happened between Sabrina and me from my employees, but I just ignore it. I neither denied nor admitted to it. I stayed silent while Sabrina was the one receiving all the teasing from her co-workers. I'd stayed quiet at hindi ko man lamang siya pinagtatanggol. Why should I do that in the first place? I know she wanted something to happen between us. I know she likes me. That's why she put an arousal pill in my drink. I underestimated her. Hindi ko akalain na magagawa niya ang gumawa ng hindi magandang bagay para lang umangat sa buhay.
But at the back of my mind, iniisip ko din naman na kung pera lang ang habol niya sa akin, bakit niya pinunit ang cheque na ibinigay ko? Hindi ko alam kung naliliitan ba siya doon. Aaminin ko na ako nga ang nakauna sa kanya at masaya ako, pero hindi maalis-alis sa isip ko na ang mga kagaya niya ay mga manggagamit kagaya ng Cindy na naging ex ko bago si Amira. Matapos kong ibigay lahat sa kanya at ipagamot ang tatay niyang may sakit, nagawa pa din niya akong lokohin at ipagpalit sa iba. Sobra akong nasaktan dahil ibinigay ko na lahat sa kanya. Dinala ko pa siya sa Amerika at nag-live-in kami. But the worst is, ginamit niya lang ako at sumama siya sa ibang lalaki at nagpakasal sila doon din sa Amerika. Ilang taon ako nagdusa at muntik na magpakamatay dahil sa nangyari hanggang sa dumating sa buhay ko si Amira. Nagkaroon ulit ng saysay ang buhay ko dahil sa kanya. Kahit madalas wala siyang time sa akin ay okay lang dahil bumabawi din naman siya sa ibang pagkakataon. Araw-araw niya pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya noong nalaman niya na may nangyari sa amin ni Sabrina ay galit na galit siya sa akin at nakipaghiwalay. Sinisisi ko si Sabrina sa paghiwalay namin ni Amira. Dahil sa kanya nawala ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Inaayos ko lang ang trabaho ko dito at balak ko siya na sundan sa Amerika para muling suyuin.